Chis Escudero, Joel Villanueva, ito ba ay redemption time para sa kanila? Lalo na kay Joel, parang kumbaga second chance, third chance. Ano nga ba ito? Parang one more chance palagi, Sir Lord, ang sasabihin natin dito sa dalawang ito. Pero alam nyo, napakahirap kasi meron ng negative perception. Lalo na pagdating, unahin natin kay Senator Escudero, no? Tinawag siyang Mr. Forthwith. 'Di ba? Na parang ang dating ng sa taong bayan before is he was trying to delay, and then all of a sudden when he made a comeback at tumawid doon sa siyang ika-12, 'di ba? Nagbago lahat yung tenor, nagbago lahat yung dating kasi parang he's the savior na parang magkaroon ng momentum at binigyan ng lakas ng loob na para may ayos yung Senado. So, yun yung isang kailangan nating bantayan. Now, ito yung pinakamalaking katanungan. Will he be able to become again objective as, kung talagang matuloy na siya yung maging presiding officer? Kasi kung titignan natin, and with all due respect and credit to him, siya yung may pinakamalaking karanasan pagdating sa impeachment at ang kanyang legal lens bilang isang abogado. At mahusay na abogado si Senator Escudero. But ang tanong dyan is, will he be able to keep that objectivity? And of course, pwede natin siyang sabihin na redemption. At hindi lang yun, Sir Lord. Yung paraan na kung saan may pending case din siya at nakaabang doon sa office ng ombudsman. So, ang tanong ng lahat, paano kung ilabas or i-issue siya? Paano ito makaka-apekto sa kanya bilang isang presiding Baka officer? biglang, kung nasa road to redemption siya, at biglang may mga ganong lumabas ulit na reminder ng mga kaso, baka mag-iba ulit ang karakter. Baka mapariwara ng landas. Ganun ang ibig sabihin. Exactly. And dito naman kay Senator Joel Villanueva, so, kanino ba talaga siya? Titignan natin, Kay Jesus. Sa Diyos, ang daming drama, ang daming appeal to the emotion na ginagawa ko ito dahil ito yung tama. Pero kung titignan natin, 2 o 3 beses siyang tumawid-tawid. At tandaan natin na bago yung bagong minority, yung dating minority na majority, siya ang tumayo at nag-declare na bakantehin ang committee, ang chairmanship at ang Senate President. Tapos biglang pagdating na ganito, nagbago yung ihip ng hangin. So, tingin ko credibility issue. At tandaan natin, lahat ng ito para sa dalawang senador na ito ay makakaapekto sa susunod na eleksyon dahil 2028, they are re-electionists. So, maaaring ito ba road to redemption? Pwede ba nilang sabihin na At tandaan natin para hindi ko alam kung napansin ng ating mga kababayan, yung isinalang nila na for resolution, pagbibigay ng tulong doon sa mga nasalanta ng lindol. And take note kung sino ang proponent nito. Senator Joel Villanueva. So, pagkatawid, ito yung magandang spin na talagang gusto niyang tumulong. Pero would that be enough for redemption and to be able to develop again his credibility on the part of the Filipino people?